hindi ka na nag-occur sa kung ano man ang nangyari after that 1 week? Pero may emotional pa talaga ako. Kala ko nakaligtas na po ako. Actually, deadline na yesterday. So, may pinagdadaanan po ako ngayon with my son. So, sorry po medyo nag-emotional ako. Kasi last time na nag-usap tayo interview na meron kasi yung parang deadline for 1 week for birth certificate ng anak ko. And I told to my son naman na pwede naman ilagay sa pangalan ko. Ako'y ko na lahat ng sakit. Kaya nga sabi ko is, love is sacrifice. Pinakita natin umiyak yung anak natin, sasaktan. Sasabihin natin bilang isang magulang na aakuin na lang natin yung sakit ng anak natin. So, actually, last night lang po nangyari. Last night, my son, sobrang iyak ng iyak siya last night. Hindi ko alam na pinagdadaanan siya kasi nga naging busy ako. So, aminin ko po, until now, hindi po pinirmahan. And my son is graduating grade 6. So, hindi siya makakagraduate kung walang birth certificate. So, yung kanyang sports friends, dahil wala agad siyang honor, nakiusap po ako sa coach sa school na pasalihin siya sa sports and to process na yung birth certificate. And I hope na okay na yesterday, pero hindi pa rin. So, ang sabi ko sa anak ko, ito sinasabi ko sa anak ko, every time you get hurt, pag nasasaktan tayo, wala tayong mahihingan ng sakit sa mga loob, kundi sa Panginoon. Last night, nung makita ko durog yung kalooban ng anak ko, iyak siya, sabi ko sa kanya, sige, iyak mo lang yan, labas mo lang yan. And then, talk to God. Dinala ko siya sa altar. And magdasal ka. Iyak mo lahat sa kanya. Remember, nung mamatay si mom, and nabuhay siya sa COVID, 3 months sa ICU. Nabuhay siya. You pray. Nag-granted ni Lord yun. Sumali mo ngayon, at may miracle, mag-granted yung wish mo. So, sabi ko sa anak ko na lahat ng bagay ng sakit, lahat ng pain na nangyayari sa buhay natin, may purpose si Lord. God knows the broken-hearted. God will bless doon sa mga batang nasasaktan. Kaya, ngayon po, nasa stage po ako na I'm planning, kaya po ako nag-check-in dito. Ang plano ko po, kaya po ako nag-check-in dito sa Lacson, is to talk my lawyer tomorrow, Atty. Borja, to file the case against to his dad. So tuloy na po ang laban. Kung noong po, nung nagbubuntis pa lang ako, na hindi ako nagdemanda, mas pinili ko ang magpatawad, mas pinili ko ang manahimik, to forgive, to forget, and love, and peace of mind, that now, this the rights para sa ako. Hindi ako mapayag na masaktan nakita ng anak ko. So, let's wait and see what happened. So, kwarto na lang kami makikita po. Swerte yung anak mo, meron isang anak na, isang ina na pinanlalawan na. Kaya ano naman? Ewan ko kung tama ba aking, pero parang hindi ka nabigyan ng pagkakataon. At nagkaroon pa ng di ba, Dens, na muntik-muntik kang tatanggalin yung apelyedo mo? Minsan talaga may mga pagsubok na dadating sa buhay mo na magugulat nga na dadating siya. No? So kailangan mo lang maging matibay, kailangan mo lang kailangan talaga marami kang pagmamahal sa puso mo. Kasi pag marami kang pagmamahal sa puso mo, kahit na marami kang pagsubok na pagdadaanan, lahat ito matatawiran mo ng with flying colors. Kasi kapag, sabi nga nila, it's better to multiply your love rather than divide it. So, naniniwala ako na pag minumultiply mo yung pag-ibig mo, mas madali kang nakakatawid sa mga pagsubok na dadating sa buhay mo.
Pero ano yung nararamdaman mo, Dennis, doon sa father ng anak ni Angelica? Sorry ha, kasi I think dito yung anak ni Oo. Angelica. Parang napaka-awkward, no? Parang hindi sana dapat pag-usapan. Napakasakit, Pero napakasakit. ano ang nararamdaman mo doon sa father na yon? Ano yung gusto mong iparating sa kanya? Kanya na dapat nga i-acknowledge mo yun dahil anak mo yun eh. Dapat ina-acknowledge mo yun. Dapat isang bagay na ikakarangal mo yun. Pag binigyan ka ng anak, ano yan eh? Blessing. Regalo sa'yo ng Panginoon yun. Human being yung ibinigay sa'yo. Tsaka lahat naman ng mga anak, ano yan eh? Ang pinanggalingan niya dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal. Kaya dapat talaga ina-acknowledge niya yung anak mo. Pinakita ko sa kanya Oo. Pinakita sa akin yung video ng anak niya umiiyak. Grabe. Nakakaiyak. Kung sino man yung tatay ng anak mo, Brad, panagutan mo to, malupit yun. Panagutan mo to dahil ano yan, dapat kinakarangal mo yan, anak mo yan. Kasi ako, lahat ng anak ko, kinakarangal ko sila lahat. Pinagmamalaki ko sila lahat. Kahit na ano yung experience na dinadaanan ko, lagi ko pa rin silang pinagmamalaki. Tsaka pag may nagsasabi sa kanila ng hindi maganda, ako pa rin yung una nilang makakaaway pag narinig ko yun. Oo. At magandang sign na sana to this na yung binati ka through text ni Yes. Julia, sana tuloy-tuloy na yan. And you're hoping na if ever man na magiging maganda at tuloy-tuloy na rin yung Yes. relasyon ni Julia at Gerald at mag-decide sila to settle down. You're looking forward na sana ikaw ang maghahatid sa kanya sa altar. Oo naman, siyempre. Isa yun sa pinakamahalagang bahagi ng pagiging tatay, yung nahatid mo yung daughter mo sa altar. Diba? Isang beses lang mangyayari sa buhay mo yun, kaya gusto kong mangyari yun. Pero kung hindi man mangyayari yun, gusto ko pa rin ma-witness yung wedding na yun. Kahit na hindi ako yung maghahatid. Or kahit hindi kayo invite. Siguro magsusot ako ng wig, tsaka face mask, Magpanggap kang nanay ni Mucha. tsaka shades, dark shades. Oo. Pero siguro i-invite ka naman. I think hindi Oo. naman. Walang kanigahan. Sana naman ma-invite ako para mas masaya yun eh. Tsaka parang palagay ko yun ang tama yata eh. Oo. Sana, dapat naman talaga. requirement kasi sa private school na kung maglalasal ka, kasi yung anak ko kasi binubuli sa school. Actually, binuli siya. Sabi niya sa kanya, oh, dahil ka honor, makakagraduate ka ba? Wala ka namang birth certificate. So, ang sakit, di ba? Sa South ba siya? Sa South Ed School, integrated school. So, yung private school niya, plano niya mag-aral ng high school sa Lazal. So, syempre, nag-check siya ng requirements sa Green Hills Lazal, kailangan ng birth certificate. So, Paano kung wala talagang father, for example, di ba? May mga ganong Di case. ba, hindi po abandon. Kaya nga. Single parent. Actually, kaya nga yun pong gagawin namin case laban sa kanya is yung abandoned child. Meron kaming isasampang kaso sa kanya. Kasi binigyan namin sila ng time. Actually, iyak ako kanina dahil hindi ko pinapaalam na may pag-uusap between both parties sa side ng tatay ng anak ko at sa amin na bago kami mag-file ng case, baka maayos pa. So yung 1 week na sa kanila yung papel para pirmahan for late registration birth certificate. Ang nangyari, nag-lapse na yung 1 week, hindi nila pinirma ng tatay. Kaso na talagang. So ngayon, kung hindi nila inayos, we'll file the case na lang again. Kailangan Hindi ka mag-file naman ng pala- case. This month po, this month. Hindi ka naman pala humihingi ng ayuda sa kanya for Never. the child. So what gives